Magandang gabi po muli sa inyo, mga kababayan at sa mga nanonood ng aking YouTube channel. Magandang gabi rin sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa patuloy na panonood ninyo ng mga ina-upload kong video. At muli, magandang gabi sa inyo. Ang issue ko po ngayon ay wala pong kaugnayan kay Epifanio Labrador. Iba naman po tayo ng topic. Dahil marami na pong mga YouTube vloggers ang tumatalakay tungkol sa issue ni Epifanio Labrador. Ang tatalakayin ko po ngayon ay isa rin sa pinakamahalagang kaalaman doon sa mga hindi pa nakakaalam. At ito po ay kung magiging positibo ang ating pananaw ay pakikinabangan po. May kaugnayan po ito sa ating paniniwala o pananampalataya. Ang titulo o title ng aking video presentation ay ang Iglesia ni Cristo po ang mas una kaysa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po ang titulo. At yan po ay patutunayan ko na ang ating mga pagbabatayan, unang-una ay ang Biblia at ang ibang mga historical facts na matutuklasan natin sa world history o sa world religion history, maging sa Catholic Encyclopedia. So ano po ang aking pinangahawakan? Bakit pinaninindigan ko na ang Iglesia ni Cristo ang unang iglesia na naitatag sa mundo ng Kristyanismo. Maaaring tunghayan po ninyo ang Mateo 16:18. Yun pong aklat ni San Mateo. Yun po ang isa sa 4 na ebanghelyo na nakasulat sa Biblia. Malinaw po doon na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ang ganitong mga salita. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Nililinaw ko po at pinapapansin mabuti. Ang itinatag po ng ating Panginoong Jesucristo ay iglesia niya. Walang ibang iglesia at itinatag siya, kundi yung kanyang iglesia. Sabi nga niya itatayo ko ang aking iglesia. Ang kasunod po niya na tanong, naitatag po ba? Ano ang katunayan na ito'y na itatag niya? Biblia din po ang ating pagbabatayan. May binabanggit po sa Biblia, iglesia ng mga hindi. Yun po yung Iglesia ni Cristo na ipinangaral ni Apostol Pablo. Ano pa po ang katunayan na ito'y naitatag ng ating Panginoong Kristo? Isa po si Apostol Pablo. Bago siya naging apostol, siya po ay masugid na manguusig ng Iglesia ni Cristo noon. Sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo na sumampalataya sa mabuting balita na dala niya at naging sangkap o kaanib ng Iglesia ni Cristo idinatag niya. Pinapasok po ni Apostol Pablo na ang pangalan noon ay si Paulo, hindi pa po Pablo. Isa siyang Sinedrin o katumbas sa panahon natin na isang senador sa panahon niya.
Pinapasok niya sa mga bahay ang mga alagad ni Kristo. Kinakaladkad at pinakukulong. Yung iba po, pinapapatay pa niya. Kanya nung siya ay hirangin, ng panahon, tawagin na siya para maging apostol, sa kanyang paglalakbay sa daan ng Damasco, ay merong biglang lumitaw na liwanag na nagpabulag sa kanya. At narinig niya ang salita, Saul, o Paul, bakit mo ako pinag-uusig? Ang inuusig niya ang iglesia, pero ang Panginoon ay nagkaroon siya ng pangitain nang inuusig niya ang Panginoong Kristo. Kapag inusig mo ang iglesia, ang inuusig mo ang Panginoong Kristo. Kaya yung mga nanguusig ngayon sa iglesia ni Kristo, hindi nila inuusig ang iglesia lang. Ang inuusig nila yung may-ari ng pangalan na nakakapit sa iglesia ni Kristo. Si Kristo po. So, yun po ang katunayan na naitatag o naitayo ng ating Panginoong Kristo. At yun po ay mababasa din sa Gawa 20:28 sa George Lambsa version na ang pinagbuwisan ng buhay o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo ay ang iglesia ni Kristo. Iglesia niya. Malinaw pong mababasa yan. Kung meron po kayong sipi ng George Lambsa version, mababasa niyo po ito. Iglesia ni Kristo. At sa Roma, sa aklat ng mga taga-Roma, sa 16:16, mababasa niyo po ito na pinahayag ni Apostol Pablo, mangagbati ang kayo ng banal na halik, pinabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yung mga iglesia ni Kristo, yun naman po kagad ang comment ng iba. Negatibong komento, pakontra. Pero hindi nila pinag-aralan mabuti mula sa Biblia. Ilang iglesia ba ang itinayo ng ating Panginoong Kristo? Malinaw na sinabi niya, hindi naman niya sinabing itatayo ko ang aking mga iglesia. Aking iglesia. Isa lang. Anong katunayan na iisa lang yun? Kung bagamat may tinatawag na iglesia ng mga hintil, iglesia sa Macedonia, iglesia sa Roma, iglesia sa iba't ibang dako noon. Ang lahat ng yaon ay iglesia ni Kristo sa kabuuan. Anong katunayan? Sinabi ni Apostol Pablo, bagamat tayo ay maraming mga kaanib, ay iisang katawan lang tayo kay Kristo. Bagamat tayo maraming sangkap at may iba't ibang gampanin, iisang katawan lang tayo kay Kristo. At sa ibang talata pa ng mga Biblia, may sinasabi doon na ang mga tinawag ng Diyos na maging alipin niya ay tinawag sa isang katawan lang o isang iglesia. Anong katunayan na yung katawan ay isang iglesia? Sa Colosas 1:18, at siya, si Kristo, ang ulo ng katawan na siyang iglesia. At sa unang Korinto 12:27, sabi nga, kayo nga ang katawan ni Kristo at sama-samang sangkap niya. Hindi po hiwalay-hiwalay. Sama-sama po sa isang katawan. Isa lang po ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Kristo. Ano po ang nangyari doon? Meron bang sinasabi ang Biblia? Bakit hindi natin kinagisnan ng iglesia ni Kristo? Bakit ang kinagisnan natin ay Iglesia Katolika Apostolika Romana? Bago natin puntahan yan, dito muna tayo.
yung katunayan na ang itinatag ni Kristo na Panginoon nung unang siglo ay Iglesia ni Kristo. Kaya yung titulo ng aking issue sa bidyong ito, una ang Iglesia ni Kristo kaysa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kailan nagkaroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? I-research po ninyo sa internet. Hanapin po nyo doon, search ninyo. Kailan lumitaw ang Iglesia Katolika Apostolika Romana at kailan nagkaroon ng pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Malalaman po ninyo doon na lumitaw at nakilala ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Matagal na pong patay ang mga apostol at ang Panginoong Jesucristo ay nasa langit na. Paano po nangyari yun? Wala bang sinasabi ang Biblia sa bagay na yan? Meron po. Sa Gawa 20, 29 hanggang 30 ay pinagpaunan na po ng Apostol Pablo na kapag kamatay niya o pagkamatay nila, mga apostol, yung papalit sa kanila, yung hahalili sa kanila, tinawag ni Apostol Pablo, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo at hindi patatawarin ng iglesia. Ang lobo po, pag binabanggit sa Biblia, yan po yung sumisila sa mga tupa. Ang tupang binabanggit po, yung pong mga tupa ng Diyos, yung mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo na binigay ng Diyos sa Kanya. Yung po ang sisilain. Hindi po patatawarin yun. Paano hindi papatawarin? Sinasabi rin, sa inyong mga kasamahan din ay magsisilitaw ang magtuturo ng ibang mga aral. Iibahin na ang aral. Papalitan na ng mga kasinungalingan ang dalisay na aral ng Panginoon Diyos na itinuro ng Panginoong Jesucristo. Yung mga hindi susunod, papatayin po yun. Sabi nga dun, at pasusunurin nila ang mga alagad. Yung ayaw sumunod, papatayin po. Yung susunod na lang kahit mali dahil ayaw nilang mamatay. Ipinahayag din po yan ng Panginoong Jesucristo na may panahong ang mga alagad ay paghuhulihin, kukulungin. Ang iba'y papatayin, uusigin. Nagkaroon po ba ito ng katuparan? Opo. Sa history of religious, hanapin po nyo doon. Yung Catholic Inquisition. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay nagtatag ng isang korte. Court of Inquisition. Libu-libong tao po ang pinagpapatay doon na inakusa ng mga erehe, yung mga hindi tumatanggap at sumusunod sa mga bagong aral na itinakda ng simbahang Katoliko. Pinapatay po yung grabe ang pagpatay po doon. Iba't ibang paraan ng pagpapahirap bago patayin. At yan po ay inamin mismo ng Santo Papa ng Katoliko at humingi pa ng apology, public apology sa kasalanang nagawa ng Catholic Inquisition. History po yan, hindi po yan mabubura at yan po ay inamin. So, pinatunayan ko po sa inyo na una ang Iglesia ni Kristo kaysa sa Iglesia Katolika. Paano naman yung Iglesia ni Kristo ngayon sa panahon natin na narehistro sa Security Exchange Commission noong 1914, July 27? Anong kaugnayan nito kay Kristo? Ano ang kaugnayan nito sa Iglesia ni Kristo na itinatag niya nung una? May paunang salita po ang Panginoong Jesucristo. Kung hindi po ako nagkakamali, sa 1 Gs 16, sinabi niya, may mga tupa ako, hindi sa kulungang ito, yung Iglesia ni Kristo noon.
Wala pa doon. Akin din naman silang dadalhin. Diringgin nila ang aking tinig. Diringgin din ang aral ni Kristo, doktrina ni Kristo. Sa panahong inaharap, sila ay magiging isang iglesia at magkakaroon ng isang pastor. Yan po ang katuparan ng Iglesia ni Cristo 1914. Sa ibang mga pagsusulit, pag-aaral pa, mapapatunayan po na ang Iglesia ni Cristo 1914 na ipinangaral po ng aming kapatid na Felix Y. Manalo ay paunang salita ng Diyos na ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo ang mga salita. Yun po ang katotohanan. Hindi po nagtayo ng iglesia ang kapatid na Felix Manalo. Ang kapatid na Felix Y. Manalo ay kinasangkapan po ng Panginoon Diyos upang muling ipakilala ang tunay na iglesia na kay Kristo. Ang aral po ng Iglesia ni Cristo 1914 ay kahalintulad po ng aral na napasulat sa Biblia na ipinangaral ng mga apostol, ipinangaral ng Panginoong Jesucristo. Wala pong idinadagdag ang kapatid na Felix Manalo. Lahat po ng doktrina ng Iglesia ni Cristo ay nakatala po sa Biblia. 2,000 taon na ang nakalipas. At kung gusto po ninyong magtanong, maglagay lang po kayo ng tanong sa comment section dyan. Kung kaya ko pong sagutin, sasagutin ko. Kung hindi ko naman kaya sagutin, sasangguni po ako sa mga ministro at manggagawa ng Iglesia ni Cristo. Nililinaw ko po, hindi po ako ministro ng Iglesia ni Cristo. Subalit, ang aral na nasa puso at isipan ko ay itinuro po at ipinangaral sa akin ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo at ng mga manggagawa ng Iglesia ni Cristo. Salamat sa Panginoon Diyos ay itinanim niya ito sa aking puso at hindi ko naman po nalilimutan hanggang sa ngayon. Dati po akong Katoliko. Hindi po ako nag-asawa para mag-iglesia ni Cristo. May asawa na po ako nung tawagin ako sa iglesia. Edad ko 23 anyos. Nagsuri din po ako. Kaya kung gusto po ninyo talagang magsuri ng seryoso, kung may pinakamalapit na kapilya po sa inyong lugar, magsadya lamang po kayo at sabihin ninyo kung ano yung sadya. Welcome na welcome po kayo. Lalo na po kung nagkukusa kayo na nagpunta doon at sasabihin ninyo, gusto ko pong magsuri sa aral ng Iglesia ni Cristo. Very welcome po kayo. Yun lamang po at hanggang sa muli. Muli akong nagpapasalamat sa mga nakapanood at nanonood pa ng aking YouTube channel. At kung maaari po sana ay pakihit naman po ang subscribe, like and share bilang suporta po sa akin. Maraming salamat sa inyo at magandang gabi po. Hanggang sa susunod po na panibagong issue na i-upload ko po sa mga darating na araw. Muli, maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.